Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong post nitong ni Wise patungkol nga yan dito sa Blacklist International na kung saan mukhang ibebenta na nga ng Blacklist International yung mga gamit nila para sa susunod na season. Dahil ngayon nga kapatid ay usap-usapan na mawala na nga ng tuluyan ang kanilang slot dito nga sa MPL Season 15. Gaano nga ba katotoo ang bagay na yan? Kyrie mas lumakas ngayon, o Nick Indo mas palag kaysa noon, balagbag sa RG ngayon. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin na ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong di umano post nga ni Wise kapatid na kung saan mukhang magbebenta na rin ng mga gamit itong kupunan ng Blacklist International na kung saan ang upuan nga o gaming chair nga ng Blacklist International ay permado ng mga miyembro ng Blacklist na binubuo nga ng B-Wise, ni Oheb, Edward at itong ang ni GC at pati nga itong si Uncle Eson kapatid ay kasama din dyan, na kung saan alam naman natin kapatid na kapag may mga ganyang permahan nga, malamang sa alamang nga nyan ay ibibenta nga ng Blacklist ang mga natitira nilang mga gamit dito nga sa bootcamp ng Blacklist, na kung saan kapatid yan nga ang ating aabangan. Kamakailan itong RSGPH ay nagbenta ng kanilang mga gamit kapatid. Diyan pa lamang ay nakikita na nga natin na mawala na nga itong RSGPH para sa susunod na season, na kung saan usap-usapan nga kapatid na binili na nga ng Twisted Minds itong slot ng RSGPH, kaya naman wala na nga tayong RSGPH na makikita pa para sa susunod na season. Parang ganyan din ang kakahinatnan nitong kupunan ng Blacklist International ngayon, na kung saan kapatid possible talaga na ibenta na nga ng Blacklist ang kanilang mga natitirang gamit sa kanilang bootcamp, nang sa gayon ay makinabang pa rin sila kahit papaano. Kaya naman, ayan nga kapatid, lumalaki na nga yung tsansa na mawala na nga itong Blacklist sa mga susunod na araw, nakagaya nga ng binabanggit nitong ang ni Coach Bon sa kanyang live stream, nang inamin niya nga kapatid yung mga bad na mangyayari nga sa kanilang kupunan sa mga susunod na araw. At hindi naman magiging emosyonal ito nga si Coach Bon nang wala lang, 'di ba? Na kung saan isa lang talaga ang pinupunto nitong ang ni Coach Bon sa pagkakataon na ito, na mawawala na nga itong Blacklist sa susunod na season. Kaya abangan na lamang natin kapatid kung anong kupunan nga ba ang kukuha dito nga sa Blacklist. Usap-usapan na Team Falcons nga ang kukuha sa slot ng Blacklist International sa mga susunod nitong season, which is nakakalungkot talaga yung bagay na yan, lalong-lalo na nga dito kay Coach Bon. Yung susunod na season talaga yung may mga malalaking changes dito nga sa MPL na kailangan talaga nating hintayin sa mga susunod na araw. Waiting tayo sa sinabi nga ni Coach Bon na January 20 kapatid. Dito kasi ay i-announce na nga ng Blacklist kung ano nga ba talaga ang mangyayari sa kanila sa mga susunod na season. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon din ay usap-usapan nga itong si Kyrie dito nga sa ML community sa Indo, na kung saan di umano mas lumakas na nga raw itong si Kyrie, at lalong-lalo na syempre ang kanyang kupunan na Nick Indo mas palag kaysa noon, balagbag sa RG ngayon, na kung saan kapatid nakita nga natin na pasolid-solid na nga talaga ang galawan ngayon ng Onyx Indonesia, na kung saan kapatid binabalagbag nga nila ang kanilang mga nakakalaban dito nga sa rank game. At kung titingnan, maaga pa lamang sila nga kapatid ay nag-iensayo na para sa susunod na season, habang busy pa nga ang ibang kupunan dito nga sa ESL. Ito
itong koponan ng Onyx Indo nga kapatid nagbabatak na. Syempre sila nga ay may direct invite dito nga sa challenge finals ng ESL. At kung titingnan, palag-palag nga ang mga kalaban nito ngang nila Kyrie kapatid, na kung saan isa nga sa kanilang makakalaban ay ito ngang AP Bren na matagal na nga nilang ka-rival dito nga sa mga international tournament ng Mobile Legends. Kaya naman ngayon pa lang naghahanda na itong sila Kyrie, dahil syempre mapapahiya nga sila kapatid kung patuloy pa rin silang matatalo, at malamang kapag natalo nga itong sila Kyrie, sisisihin na naman ng mga fans itong ang GF ni Kyrie, dahil simula nga nang magkaroon ng GF itong si Kyrie, marami nga ang nagsasabi kapatid na di umano humina na daw itong ang si Kyrie sa paglalaro ng Mobile Legends. Parang H2O na kung saan simula nga nang maging sila ni Mika kapatid, doon nga humina itong ang si H2 sa kanyang paglalaro. Sunod-sunod ang kanyang mga pangit na performance kada season, palubog nga ang laruan ni H2. Kaya naman si H2 nga ngayon ay naglalaro na lamang dito nga sa Mobile Legends Developmental League. Baka ganyan nga ang mangyari kay Kyrie kapag hindi niya nga pinagbutihan ang kanyang paglalaro. Kaya ngayon palong-palo itong Onyx Indo kapatid. Pero syempre pang RG lang ang galawan na yan dito nga sa Indonesia. What if dito nga sa international tournament ng MLBB makakapalag ba itong sila Kyrie, na kung saan simula nga nung nakaraang MSC pa tuloy-tuloy nga ang hindi magandang performance ng Onyx ID. Hindi man lang sila umaabot dito nga sa pinakasukdulan ng grand final sa mga international tournament ng Mobile Legends. For the first time, ito ngang Onyx Indo hindi nakapasok sa playoffs ng MSC. Bukod nga dyan kapatid, hindi rin umabante dito nga sa playoffs ito ngang Onyx Indo. Dito naman yan sa MPL Season 14 doon nga sa Indo. Kumbaga sunod nga yung mga ganyang performance nitong koponan ng Onyx ID. Ang susunod na season nga kapatid ang magiging pagbawi ng Onyx ID, na isa rin talaga sa ating aabangan. Kung sakaling hindi na nga effective itong si Kyrie kapatid, dito na natin masasabi na high chance itong si Kyrie na yan na nga ang kanyang last dance sa Onyx Indo sa susunod na season. Nung mga nakalipas na mga buwan nga kapatid, may rumor nga dito kay Kyrie na alisin din siya dito nga sa Onyx ID. Pero since hindi nga maganda yung ipinakita nitong ni Albert dito nga sa IESF, dahilan kung bakit inistay na lang ito ang si Kyrie dito nga sa Onyx Indo. Dahil kung sakaling ang Onyx Indo nga ang nagkampiyon sa nakalipas na IESF 2024 kapatid, baka itong si Kyrie sa susunod na season ay maging 6-man na lang ng Onyx ID, at itong si Albert ang ipasok dito nga sa main 5 ng Onyx Indonesia. Buti na lamang at hindi nga naging successful itong sila Albert doon sa IESF, kaya naman napilitan na nga itong Onyx ID kapatid na i-stay na lang itong ang si Kyrie, at itong si Albert ay pakawalan na nga dahil sayang nga ang kanyang skills dito nga sa Onyx Indo. Hindi naman din siya nakakalaro. Kaya simula nga nang umalis itong si Albert dito nga sa Onyx Indo, nalipat nga ito sa EVOS, pero sa MDL lang siya nilagay ng EVOS. Kakaiba talaga mag-isip itong ang EVOS management kapatid, na kung saan noong kasagsagan nga ni Delar ng kanyang kalakasan, abay itong si Delar sneaks man lang at binangko at hindi na nga pinalaro kapatid, na kung saan sobrang solid pa naman ang ipinapakita ni Delar dito nga sa M3 noon. Pero simula nga nang malipat siya si EVOS, doon na nagsimula mag-underperform itong ang si Delar, hanggang tuluyan na nga itong hindi nakabalik dito nga sa pro scene. Nagkaroon naman ng tsansa itong si Delar dito nga sa blacklist nung nakaraan, pero anong nangyari? Ayun, nag-underperform, kaya naman nabangko rin siya, at sa susunod na season aasahan nga natin kapatid na mawala na nga itong kupunan dito nga sa MPL. Pero pinapatunayan nga ni Albert kapatid na pang MPL siya, dahil bit-bit nito nga ni Albert ito nga EVOS Holy na MDL team nga ng EVOS,
na ipasok niya nga dito sa final challenge ng ESL ang kanyang kupunan ngayon. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat!